0966-9010-880. Ang Family and Life Ministry ay may handog programang Kamanlalakbay Family Center na handang makinig sa mga kapatid nating nangangailangan ng pagpapayo o may pinagdaraang problema. Lumapit lamang po kayo sa kanilang center na
Atin pong tema, ang nagsisisi ng lubos, may pag-asa at pagpapalain ng Diyos. Panalangin intensyon ng mahal na Santo Papa Francisco sa buwan ng Abril para sa paggamit ng mga bagong teknolohiya. Idalangin natin na ang paggamit ng mga bagong teknolohiya ay hindi mapapalitan ang mga relasyon ng tao at igalang ang dignidad ng bawat isa sa harap ng krisis ng ating panahon. Dahil ngayong taon ay tinanghal ng mahal nating Santo Papa Francisco ang taon ng Jubileo, kaya taimtim nating dasalin ang Jubilee Prayer. Magsiluhod po ang lahat. Amang nasa langit, ang pananampalatayang kaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng iyong anak at aming kapatid na si Jesucristo, at ang alab ng pag-ibig na pumupuno sa aming mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naway pumukaw sa aming mga umaasa sa pagdating ng iyong kaharian. Sa iyong biyayang bigay, gawin mo kaming masisipag na tagapaghasik ng binhi ng mabuting balita na siyang magpapalago sa sangkatauhan at sansinukob. Taglay ang pag-asang darating ang bagong langit at bagong lupa, at ang kapangyarihan ng kasamaan ay lubusan ng mapuksa, at tuluyan ng mahayag ang iyong kaluwalhatian. Ang grasya ng Jubileo ay pumukaw nawa sa ating mga manlalakbay ng pag-asa, sa pananabik sa makalangit na kayamanan, at mapalaganap namin sa buong mundo ang kasiyahan at kapayapaan ng ating manunubos. Sa iyo, aming walang hanggan at mapagpalang Diyos, ang lahat ng papuri at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ang tagapagtaguyod po ng ating misa ay mula sa Area 2, Pamayanan ni Santa Filomena, Area 4, Pamayanan ni San Vicente Ferrer, at Area 9, Pamayanan ni San Jose, Kabiyak ni Maria. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Jonathan Domingo, OMI. Halina't lumapit sa Diyos ng awa, tayo ay Kanyang hinihintay, na magbalik at magpayakap, at sumalo sa piging na hanggan. O, ikaw ay mabuti, labis ang iyong pag-ibig. Kami may tumalikod at manlamig, ikaw ay laging lumalapit. Halina't lumapit sa Diyos ng awa, tayo ay Kanyang hinihintay, na magbalik at magpayakap, at sumalo sa bibig na handa. Di mo binibilang ang aming sala, katuwid at awa'y isa. Pag kami tinuring na alam, inusog ng iyong awat kapal. Halina't lumapit sa Diyos ng awa, tayo ay Kanyang hinihintay, na magbalik at magpayakap, at sumalo sa bibig na handa. Kung ikaw ay mabuti, labis ang iyong pag-ibig. Kami may tumalikod at manlamig, ikaw ay laging lumalapit. Halina't
sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Kung sino ang walang kasalanan, ay siyang unang pumukol ng bato. Hinahamon tayo ni Jesus na maging maunawain sa isa't isa, sapagkat lahat tayo'y may kanya-kanyang kahinaan at kasalanan. Lahat tayo'y nangangailangan ng kapatawaran mula sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat ng anupatkusan niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, kalunos-lunos ang kalagayan ng mga Israelita nang sila'y mabihag sa Babylonia. Ngunit sa kabila nito, ipinahahayag ni Yahweh ang plano niyang pagliligtas sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Ang kapangyarihan niya ang kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak. Sila'y nangagbulwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing na sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestrus at ng asong gubat. Ang dahilan nito sa disyerto, ako'y nagpabuwal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalangko at aking hinirang. Ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Tayong lahat ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa.
kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid ng nagtanim na may luha, bayaan mo ng mag-aning masasayat natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsiphayo'y dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sa ikalawang pagbasa, kung ituturing natin si Kristo bilang sentro ng ating buhay, higit na sisidhi ang pagkilala natin sa Kanya at makikibahagi tayo ng ganap sa buhay niya. Ito ang pinatutunayan ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ng kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa Kanyang mga hirap, at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay nahahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at ating bigyang galang ang mabuting balita. Magsisi tayong magkaos, halina't magbalino sa magpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa magpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahan ay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Ngunit dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo
ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya." Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroon akong kaibigan na nagsuffer ng depression. Sa kasagsagan ng kanyang depression, nagkulong siya sa kwarto ng 5 araw at hindi siya kumain ng anumang tubig. Hindi siya kumain ng anuman. Tubig lang ang laman ng kanyang tiyan at sikmura. Nang nalaman ko ito, tinext ko siya sa pamamagitan ng messenger with all caps. Sabi ko, "Why are you wallowing? Bakit ka nagpapakalublog sa kalungkutan? Bakit ka nagpapakabaon sa pangit na nakaraan?" Yun yung accurate description ng kanyang situation at that time. Wallowing. Nagpapakalublog. Nagpapakabaon. Siya ay nagpapalublob sa kanyang self-pity. Siya ay nagpapakabaon sa mga negative thoughts and feelings. Ito ang naglalarawan sa ating unang pagbasa ngayon mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa kanyang pangangaral sa mga Israelita na nagpapakabaon sa kanilang misery, nagpapakalublog sa kanilang self-pity, they are wallowing in shame and humiliation dahil sa kanilang pagkakatapon sa bayan ng Babylonia, dahil doon sila ay tinuturing na mga alipin o alipin. Kaya pinapalahanan sila ni Propeta Isaias kung paano sila tinulungan ng Diyos na makalaya mula sa Ehipto. Pinatawid sila sa dagat sa pamamagitan ni Moises upang sila ay makalaya. Pinapalahanan din niya, ni Propeta Isaias sa mga Israelita, kung paano ang Diyos ay naging gabay nila sa disyerto. Siya rin ay ang kanilang protector at provider for the past 40 years. Pinipilit ni Propeta Isaias na bigyan sila ng matinding pag-asa sa pamamagitan ng pagkapaalala sa mga magandang bagay na ginawa sa kanila ng Diyos. Ito rin ang klase ng Diyos na natunghayan natin sa ating Ebanghelyo. Nagbibigay ng bagong simula at bagong buhay. Parang sinasabi ni Jesus sa babaeng nahuli sa pakikiapid, "Do not dwell on your past sin. Do not wallow in guilt and shame. I do not condemn you. Go, and from now, do not sin anymore." Huwag kang sumuko. Huwag kang susuko. Don't wallow on your past. Marami sa atin gusto nang mag-give up. Minsan. Gusto nang sumuko. Pero gusto ko maalala niyo ito kung sakaling susuko kayo. First, alalahanin mo ang iyong pananampalataya. Faith. Ano bang pananampalataya?
Ang pananampalataya ay isang paraan ng pagtingin. It is a way of seeing things. Ito ay pagtingin ng higit pa sa ating nakikita. So ask yourself, what do you see? Anong nakikita mo? Kung nakikita mo puro masama, kung nakikita mo puro kabiguan, yan ang lilitaw. Yan ang mangyayari. Because that is your faith. Your faith in bad things, in negative things. Amen? Pero kung may pananampalataya ka sa mabubuting bagay, in good things, faith in God's blessings, faith that God will answer your prayers, ano sa palagay mo? Masasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin at biyaya ng kanyang blessing. Dahil kung ano nakikita mo, yun ang matatanggap mo. Yun din ang mararanasan mo. Amen? Kaya, have a great faith. Kung gusto mo lang sumuko, alalahanin mo ang pangalawa. Pag-asa. Hope. Ano ba ang pag-asa? Hope is a voice inside of us, whispering, saying, you can do it. Try it one more time. Saying to you, one more day, one more time, sige na, kaya mo yan, konti na lang. Sige pa. When the word says to us, stop, it is hope, the voice inside of us, that pushes us to continue. Kaya, have a lively hope. Huwag mong pabayaan na mamatay ang iyong pag-asa, dahil kapag wala ng pag-asa, patay ka na. Dahil ang kasabihan ay totoo, habang may buhay, may pag-asa. Pero ang totoo, habang may pag-asa, merong buhay. Nag-uumpisa sa pag-asa para ikaw ay magkaroon muli ng lakas at buhay. Amen? At pangatlo, pagmamahal. Love. Love is the greatest force here on earth that pushes you to do the impossible. Kahit na masakit, iiwan mo ang iyong pamilya kung ikay OFW, mangingibang bansa ka. Kahit malayo ka sa kanila, mangungulila ka, gagawin mo yun. Bakit? Dahil sa iyong pagmamahal. Ang iba nga kahit na meron na silang sakit, magtatrabaho pa. Para sa ano? Para kanino? Para sa kanilang minamahal. Meron nga iba nagko-continue sa kanilang pag-aabuso sa relasyon. Kahit masakit, nasasaktan siya. Kahit na maraming pagsubok, tatanungin mo, bakit mo nagagawa yang magtiis? Sasabihin niya, Father, mahal na mahal ko siya para sa mga bata. Kasi Father, tayo na nagsiservisyo sa kasimbahan, kahit na napakaraming pagsubok, tatanungin mo, bakit kayo nagtsatsaga sa simbahan? May mga trabaho kayo, meron kayong mga ibang pinaggagawian. Sasabihin mo, Father, mahal na mahal ko ang aking pananampalataya. Father, mahal ko si Lord. Father, mahal ko ang Our Lady of Grace. Kahit na may sakit ako, kahit na wala akong pera, kahit na inaaway ako, kahit na chinichismis ako sa simbahan, kahit na may trabaho ko, may negosyo ko, ang daming kahit na, without love, you cannot do the impossible. Love is our superpower. Why is that? Because love is grace. God is love. Amen? When you have love, you have God. When you have love, God gives you the strength to carry on. So handa ka na bang mag-give up? Handa ka bang laging nagwawalo, nagpapakabaon, nagpapasubsub? Don't give up. Have faith, hope, and love. Ito ang aral ng ika-5 linggo ng Kwaresma. Do not dwell on your past.
Remember that I've been good to you before. Huwag laging mabuhay sa nakaraan. Huwag magpakasubsob sa kapaitan, sa ating guilt at kahihiyan. Huwag kang susuko. Always consider the present. Look into the future. May gagawin lagi ang Diyos sa atin na ayon sa kalooban niya. Ang ikalawang araw sa linggong ito ay huwag maging mapanghusga at laging magpatawad. Minsan, pinagkumpisal ng pari ang kanyang sakristan. Sa paghihinalang kinukupit ito ang mga koleksyon sa misa. Sumunod naman yung sakristan. Ikinumpisal lahat ang kasalanan maliban sa pangungupit. Kaya sinabi ng pari sa kanya, mukhang may nakalimutan ka atang sabihin. Kinukupit mo ba ang koleksyon sa misa? Sumunod ang isang mahabang katahimikan. Nainis na ang pari, kaya siya lumabas sa kumpisalan at sinabi sa nakaloob na sakristan, ano, bingi ka ba? Hindi mo ba ako narinig? Tinatanong kita kung kinupit mo ang koleksyon. Sagot ng bata, wala po akong narinig. Dito, padre. Sabat ng pare, kalokohan, palit tayo ng lugar. Ikaw ang maupo sa loob ng kumpisalan, ako dito sa labas. Magsalita ka. Nagsalita yung sakristan mula sa loob ng kumpisalan. Father, bakit di pa niyo ako siniswelduhan? Yung SSS ko, wala pa. Yung health benefits ko, wala pa rin po. At saka sino yung babaeng laging pumupunta sa kumbento? Sagot ng pare, Iho, tama ka nga. Wala akong narinig dito. Kung minsan, bingi tayo sa ating sariling pagkakamali. Napakadaling husgahan ng iba, ngunit hindi naman natin makita ang ating sariling pagkakasala. Napakadali sa ating manuro ng kapwa sa tuwing sila'y nagkakamali upang malaman lamang natin sa huli na tuwing tayo manunuro ay 3 daliri ang nakaturo sa atin na nagsasabi na ikaw ay magkasala, iwasan mo ang paghuhusga. Ito rin ang nais ni Jesus na baguhin sa ating mga sarili. Bago natin patawan ng paghuhusga ang iba, tingnan muna natin ang ating mga sariling kakulangan at pagkakamali. Sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang maunang bumato sa babaeng ito. Wala ni isa mang naiwan sa mga humuhusga sa babae, lahat ay umalis. Ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad, hindi Diyos na mapaghusga. Hindi rin kita parurusahan, humayo ka at huwag nang magkasala. Kung nagagawa na tayong kahabagan ng Diyos, tayo rin sana mga kapatid ay nagpakita ng paghahabag sa iba. Ang ating simbahan ay nagkatangi hindi lamang sa mga taong matutuwid, kundi higit sa lahat, ito'y bukas para sa mga makasalanang handang humingi ng tawad at magpatawad sa iba. Amen? Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang palapit na ang mga mahal na araw, humihiling kami sa iyo, Ama, na panatilihin mo ang iyong pagkahabag sa amin upang tuluyan kaming makasapit sa pagbabagong buhay na aming hinahangad at maging marapat na tumanggap ng biyaya ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maipahayag nawa ng mga namumuno sa simbahan ang mabuting balita ng may tapang sa gitna ng realidad ng pagkamuhi, pagsisinungaling at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maisulong nawa ng mga namumuno sa pamayanan ang katarungan para sa mahihirap at pagtatanggol sa dignidad ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Akayin nawa ng mga tatayong saksi at mga katikista ang mga bibinyanggan tungo sa landas ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, matulungan nawa ang bawat binyagan na lumikha ng komunidad kung saan naghahari ang awa, pagkakasundo at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating yumao upang ang karangalan nila'y maging ganap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, siligtas mo kami sa kamatayan at pagkalooban mo kami ng bagong buhay na siyang pinagtatagumpayan niya sa krus. Siya nabubuhay at naghahaling kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa lahat po ng mag-aalay ng handog pasasalamat envelope, mangyari po lamang na pumila na sa center aisle. Ang tinapay at alak na, 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 ang tinapay at alak na,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagkaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalataya ang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay di naiiba sa amin, kaya siya ay nagdadalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya ay di naiiba sa iyo, kaya taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan. Kami kanyang pinakikisamahan upang may pagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gay mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun at inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, kami mahal, iligtas
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga kagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadiyang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Victoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang koldero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa lahat po ng tatanggap ng banal na komunyon, kayo po ay gagabayan ng ating mga ushers kung saan at kailan po tayo pipila, sumagot ng amen at isubo ang banal na komunyon bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Bilang pagbibigay galang sa katawan ni Kristo, ingatan po natin na hindi ito mahulog sa inyong palad o bibig. Kung sakali pong mahulog, ipagbigay alam agad ito o lumapit sa Holy Communion Minister.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa patuloy na pagpapapintura sa loob at labas ng ating simbahan. Pinapatupad po ang kautusan para sa kaayusan sa loob ng bakuran ng simbahan. Kaya tinatawagan po ng pansin ang lahat ng mass-goers o parishioners na bumili lamang ng sampagitas sa labas ng bakuran ng simbahan. Makiisa po tayo. Panawagan mula sa ating kura paroko. Pinapakiusapan po ang lahat na huwag po tayong magmadali sa pag-alis ng ating simbahan. Patapusin po natin ang banal na pagdiriwang. Masasabing buo ang ating pagdalo sa banal na misa kung nasimulan natin sa entrance song hanggang matapos ang recessional song. Sa lahat po ng nais magpabinyag at magbabalik loob bilang Kristiyano, magkakaroon po tayo ng adult baptism na gagawin sa Easter Vigil Mass, April 13, Linggo ng Palaspas. Paalala sa mga nagsisimba. Ngayong panahon ng Kwaresma, ating panatilihin ang diwa nito sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagpalakpak pagkatapos ng banal na misa o fasting of the senses, maging bahagi ng pagpapakumbaba, pagninilay at pagbabalik tanaw sa tunay na layunin ng Kwaresma, ang pag-aayuno, pag-aalay at pagbabagong buhay bilang pagsunod kay Jesus. Inaanyayahan po ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal sa buwan ng Abril na pumunta sa harapan ng altar para sa pagbabasbas. Muli, inaanyayahan po ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal ngayong buwan ng Abril na pumunta sa harapan ng altar para sa pagbabasbas. Iyoko ang inyong mga ulo. Mga pangyarihang Diyos at maibiging Ama, inihiling namin na pagpalain mo at basbasan ang mga kapatid namin ito na magdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa pag-isang dibdib sa buwan na ito. Sa tulong ng mga panalangin ng Birheng Maria, Ina ng Biyaya, aming patron, at ni San Eugenio de Masinod, matupad nawa ang lahat ng mga plano mo para sa kanila. Ipadala mo lagi ang mga banal mong anghel upang sila'y laging samahan at gabayan saan man sila naroroon at anuman ang kanilang ginagawa at iadya mo silang lahat sa kapamahakan, panganib at malulubhang karamdaman kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Amen.
Maaari na pong bumalik sa inyong kinatatayuan. Muli po, ngayong panahon ng Kwaresma, ating panatilihin ang diwa nito sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagpalakpak pagkatapos ng banal na misa of fasting of the senses. Sa bahagi pong ito, mangyari po lamang na ilabas ang mga kasangkapan sa pagdarasal o mga religious items para sa pagbabasbas. Manatili lamang po sa inyong kinatatayuan at ang mga Holy Communion ministers ang siyang lalapit sa inyo sa recessional song. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Ang ating tulong ay nasa ngalan ng pong may kapal. Na may gawa ng langit at lupa Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. O makapangyarihang Diyos na iyong salita ay pinababanal ng lahat ng bagay. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa mga rosaryo, eskapularyo, krusipiho, mga sagradong medalya, banal na larawan, at iba pang nilang na mga bagay at kagamitan sa pagdarasal na hawak ng iyong mga tapat na mananampalataya. Ipagkaloob mo na sino mang gumagamit ng mga ito ayon sa iyong batas at kalooban na may punong-puno ng pasasalamat ay makamit ang kalusugan ng katawan at proteksyon ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong pinagkababanal na pangalan. Sa pamamagitan namin, Panginoong Kristo, na iyong anak, na bubuhay at nag-ahari kasama mo sa pagkapakaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong pagkasaayos ng simbahan ay nasa phase 2 na. Tapos na yung phase 1, ito yan. Salamat po sa suporta. Ang phase 2, tuloy-tuloy pa ho yan. Kasama po sa phase 2 ang ating pagpasok na sa BOSS speaker system. Makita niyo may mga BOSS speaker po dyan na dahan-dahan ng ini-install. Sana po, panalangin natin, ay by Holy Week, meron tayong transition sa BOSS speaker system. Kasi kung meron tayong magandang simbahan, kailangan may maganda ring sound system. So, sana po, panalangin natin ay matapos ng ating sound engineer ang pag-i-install nito before tayo magsimula ng Palm Sunday. Yun ang aking panalangin. Kasi every gabi lang po nila pwedeng install yan. So, panalangin po natin na sana may bago tayong sound system. Mga basic pa lang. Kaya humihingi ko po ang inyong suporta sa ating mga raffle tickets. Kung may mga donasyon po kayo, open po ang office para tuloy-tuloy po ang ating pagpapaganda at pagkasaayos ng ating mahal na simbahan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang papakasakit bilang huwara ng pag-ibig ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makantam naman ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay laging mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Para sa
lingkod sa kanila.